Welcome back sa ating AI for games. Previously, our soldier can now attack a specific target. Oops. So, ganyan. So, okay lang yan. I-fix lang natin yan later. So, okay. Continue tayo sa ating combat unit. Nasaan na ba yun? So, ito. Okay. Wait lang And then, nasaan na ba to? Attack moving. Sa ating attack moving, ito yung purpose nito is uh, magmo-move siya. Pag for example, walang enemy, then keep moving. Pero pag may enemy, then call natin itong attack moving na chasing state. So, una, check natin if nag-arrive na ba yung uh, agent natin. But hindi pa siya nag-arrive. Ayan. So, if hindi pa siya nag-arrive, then gawa tayo ng overlap spear sa kanya. So, collider and then hits na ganyan. Tapos, if our hit that length is equals to greater than 0, then call natin to. But the problem lang nito, kasi if itong get closest ang gagamitin natin, dapat kasi di tayo tatawag nito. Kasi may chance na pag once na nag-through ito, then pupunta siya dito sa chasing. So, dito. Most likely kasi ito, gagana lang to once na na-click natin yung attack na button. So, kaya, gagawa tayo ng bago. Ito, get closest. And then, nasa na ba yan? Dito tayo sa baba ng another helper. But this time, let's call this as get closest from attack state. And then, di na natin to kailangan. So, yan lang. Tapos, ito. Okay. And then, after nito, ito na namang attack move chasing ang ating gagamitin. Then therefore, kasi ang purpose nito, once na nag-call tayo, nasa na ba yun? Kumakita. So, once kasi na nakuha natin yung current target na malapit sa ating get closest from attack state, then attack move state na tayo. So, then dito na tayo. So, this one naman, so madali lang. So, sabihin natin dito na check natin if buhay pa ba yung ina-attack natin, 'di ba? Yung target natin. So, check natin if buhay pa. So, if yung target is valid, so if is valid, then resume tayo sa ating target na attack destination. So, gagawa tayo ng method dito na tawagin nating resume attack move. So, sa baba ng ating dito na comment na helper, so let's make a resume attack and then yung resume attack move natin, so inanal niya yan. So, once na nag-null yan, it means balik tayo sa ating attack destination. Tapos balik tayo sa attack moving. So mangyari dito, 'di ba? Nasaan na ba 'yon? Ito 'yon, 'di ba? While if move tayo,
na walang enemy, then ito, pag meron ng enemy, attack, move, chasing, and then punta ka dito. And then if deado na yung current target, then balik tayo dito. So hanap ka na naman. But while you are searching for enemy, you are also moving to your attack destination. Then tapos niyan, okay, dito tayo sa baba. Kasi kunin natin yung distance. So distance na ganyan. And if our distance to target is greater than to our detection range, then we say resume attack move. So para ganito na naman ulit. Okay. And then after nyan, if na naman tayo para sa ating distance is lower or equal to our attack range, then we say agent that reset path, and then our state will be attack move attacking. So dito na tayo pupunta. So dyan na. So the same lang, copy nyo lang to. Oops. Okay. After nyan, copy nyo lang yan. And then copy nyo lang din ito. Paste nyo dito. Okay, tapos nyan, nasa na ba tayo? Dito. So copy din natin ito. Ayan. Oops. After nyan, once na na-validate na natin, and then we say agent that reset path. Tapos rotate towards the target, and then start na natin yung timer. Tapos shoot tayo, and then close parenthesis. After nyan, need natin while we are attacking na naka-move, attack move attacking state, then need natin mag-scan. So saan ba yun nag-scan dito? Ito, copy lang natin ito. So paste natin. So mag-scan tayo, but may naiba lang dito. So remove natin yan. So una, need natin ng game object para sa ating closest na enemy. Tapos if closest enemy is not equal to null, and our closest enemy, ano ba to? And our closest enemy is not equals ating current target, then sabihin natin, kunin natin muna yung distance niya. So equals ating vector 3 na ganyan. And then if yung our new distance is lesser to our distance target, then our current target is our closest enemy, and we say state is equals to attack move chase. So okay, ganyan. Okay, double check natin yung attack move, kasi yung attack move dito yan sa ating selection manager. So sorry, kumakain ako. So else if nakahit tayo ng ground layer, then ito dapat attack move. Double check natin yung attack move. Destination, true, null, null, destination, attack moving. Then sa ating update na ito, check natin. Think gagana na to. So yung current code natin may problema kasi once na naganito tayo, as you can see, attack move chasing, attacking, but our tank is not attacking. So kasi nag-copy and paste lang tayo. So okay, so instead na when our distance
So kung yung distance to target natin is greater than our attack range, then sabihin natin attack move chasing. Then remove natin yan. So huwag na natin yung set destination kasi ito na mag-handle niyan. Okay, then save. Okay, test natin. And try natin silang dalawa. Ito. So dapat ito yung target nila. Wait, what? Ito naman. So ayun. As you can see, force attacking yung current state natin. And once na naganito tayo, mag-error yan kasi di natin chinek sa ating selection manager yung dito. So, kinokontrol pa rin natin sila na without checking if buhay pa ba. So, need natin yan i-consider. So, bago natin i-end tong video kasi may problema tayong nai-encounter sa ating logs. So, wait lang ha. Tama ba tong na-open ko? Tayo sa selection manager. So, kung dito sa baba, para kalimutan natin is in attack mode must be false para exit tayo sa attack mode. So, nasa naman yung debug? And then, sa ating base unit, open natin base unit dito. So, para maiwasan natin yung pag-deselect once na na-destroy. So, gawin natin void on destroy. Then, sabihin natin dito, need natin ng instance kay static. Huwag natin muna gawing instance or singleton pattern yung ating selection manager, but as of now, gawin na lang natin siyang public static. Then balik sa base unit and tawagin natin yung selection manager na ano nga yun? Distance. So selected object. So selection manager dot selected object remove to this para maiwasan natin yung lagi nating nakikita na error once na wala na sa hierarchy yung object natin. So, okay, gagana na. And I think napaka-annoying yung shoot na debug.logs or yung log. Example, shooting aim. So, siya yung target natin. Then, stop na natin and okay. So, I think start na tayo sa ating hindi pa pala. Resources na muna.